Scorpio, Sun, Moon, Rising. So ito ang energies for you ngayong July 2026. Let's see what's coming to you. This is a general reading. Pwede kang makarelate, pwede hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. So mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto nyo ng private reading, just go to my website, mrqueenph.com, or you can look for a reading directly sa aking calendar, link on the description or comment section. Okay? So, let's see, Scorpio. What is the energy for you ngayong July? July 2026. Okay, you have the South Node. Ooh, energies from the past. So, pwedeng merong mga kailangang ayusin, no? Pwedeng may mga taong magbabalik sa buhay mo, may mga unfinished business na kailangan mo ng tuldukan, solusyonan ngayong July. So, the South Node is also about your strength. Maaring meron kang gagamitin na talents or skill set mo na isang tabi mo kasi pwedeng hindi mo yun kinakailangan at this point. But some of you ngayong July, you are going to tap into your abilities. For example, magaling kang magluto, pero hindi naman yan nagagamit. Hindi mo nagagamit dahil pwedeng busy ka sa trabaho, or yung trabaho mo hindi naman nangangailangan na magluto. So ngayon, pwedeng makakaisip ka ng idea paano ma-utilize yung iyong talents and skills sa pagluluto para meron tong magandang maging resulta sa'yo, like mapakinabangan mo talaga. O, diba? New Moon, you have a new beginning. You are setting intentions. You are planting the seeds. May pagsisimula. Ayan. Something is starting ngayong July for you. This can be a new job, new business, new career, new relationship. Ang importante yung intention mo dyan. Let's see your overall energy, the Hanged Man. So may mga pagkakataon na parang natitigilan ka. Yung tipong marami kang ino-overthink, marami kang ina-analyze. Yan yung dahilan. Kaya minsan, yung mga plano mo hindi natutupad kasi kaka-overthink mo. So ito yung time na kailangan mo na mag-set ng intention, ano ba talaga yung gusto mo, at mag-take action ka. Kasi lagi mo lang yung iisipin, hindi ka makakita ng resulta niyan kung lagi mo lang iisipin. Kailangan gawan mo siya ng action. You have the Five of Swords. I feel like merong mga taong dinidiscount ka. Parang, ano ba yun? Dinidiscredit ka, ganyan. Or yung tipong hindi naniniwala sa kakayanan mo. Kaya yung iba sa inyo, parang, ay, hindi pala ako ganito. I'm not good enough. O, naniniwala naman kasi kayo dun sa sinasabi ng iba. 'Di ba? Yung iba kasi, pwedeng nakikita nila yung potential mo. Kaya, dinidiscourage ka. Kasi alam nila na kapag ikaw ay kumilos, kapag ikaw ay naging seryoso sa gusto mong gawin, mas magiging successful ka doon sa taong pumipigil sa'yo or nagdi-discourage sa'yo. Kasi some people are seeing you as competition. Kaya yung iba, they try to, nagiging competitive sila sa inyo, no? In a way na para i-discourage ka at hindi ka mag-step into your own power. Your challenge is the Eight of Cups. So, ang challenge mo is iwanan ng sitwasyon na hindi na aligned, hindi na fulfilling sa buhay mo. This can be a relationship, a career path, or a business, or anything na sa tingin mo ay parang nagbablock sa pagtupad ng pangarap mo. Kasi hindi naman porket okay ang isang sitwasyon, ibig sabihin yun na yung path para sa'yo. I think meron kang realization dito of what you really want in the beginning. Kaya lang, na-discourage ka or nag-iba yung isip mo dahil nalibang ka na sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. Pero, kumbaga parang na-discarril,
Parang ganon. Nawala ng gana. Ngayong July, magbabalik yung gana mo. You have the magician, you have the talents and skills, abilities that you need. You can make things happen. You just need to step into your own power. Magagawa mo lang yan kapag meron kang tinalikuran na alam mong hindi na aligned sa iyong mga pangarap, sa mga goals mo. Let's see your opportunity. Oh, diba? You have the opportunity to change your life. So, monumental for you ang July kasi this is a time of transition. This is a time of change. You have to go with the flow. Huwag mong i-resist ang mga pagbabago na to. Kasi the more na nire-resist mo, pinipigilan mo, the more na mahihirapan ka. 5 of Cups as your opportunity. So, meron ka opportunity ngayon na mag-focus sa isang bagay na alam mo nandoon yung attention mo. Kasi pwedeng, yes, maraming opportunities, but the question is, interesado ka ba doon? Oo. So, ngayon, aalamin mo, saan ka interesado? Anong path yung tatahakin mo na gusto mong dalhin yung sarili mo doon sa landas na yun? Some of you, pwedeng may gusto mag-abroad dito or lumipat. Or to finally align yourself to your destiny or someone na gustong mas makilala pa. Now, your blessing is the 10 of Cups. Oh, may happiness dito. Fulfillment. Your blessing is your family. Yung mga taong sumusuporta sa'yo. It doesn't matter kung by blood yan or by friends, di ba? As long as alam mo na yung mga taong nakakasalamuha mo, mga kasama mo, naniniwala sa kakayanan mo. Meron ding celebration dito. Now, another blessing is the Ace of Swords. This is about the truth. Oh, so for some of you, Scorpio, meron kayong matutuklasan about your family, like your origin. May malalaman ka about your family. Yung parang ano yung background ng family nyo. Something that will help you heal from your past. Something na makaka-realize mo na, okay, ito pala talaga yung destiny ko kasi yung ancestors nyo, no? Ancestors nyo, supported kayo sa gusto nyo talagang gawin. The Ace of Swords is also about an idea. So, pwedeng yung iba sa inyo meron kayong creative ideas, eureka moment, realization of the things na alam mo worth it na i-pursue. Yung iba sa inyo, kayo ay, if you are into social media, mas magte-trending kayo. Or you will be in the news for some reasons, ikaw ay mapapublish, no? Either sa mainstream media or sa social media. Unconditional love. Merong romance. Some of you, pwedeng meron kayong makikilala new person sa buhay nyo na kung saan seryoso yung commitment na ibibigay sa'yo ng person na yon. You also have Cross. This is letting go. Ito yung sinasabi ko sa inyo na meron ka talagang kailangang i-let go na hindi na nagsuserve ng highest good mo ngayong July para mag-focus ka dito sa mga magsisimula, mga pagbabago sa buhay mo. Okay. Self-worth, self-love. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? Diba? So, ito yung sinasabi ko rin kanina na minsan kahit na mukhang okay yung sitwasyon, it doesn't mean na fulfilling yun sa'yo. So, for some of you, Scorpio, you are going to focus on what fulfills you, what makes you feel happy. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.